David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 489. Gayunpaman, hindi inaasahan ni David na magiging ganito si Song Tai. Saglit siyang naliligaw. Ang bango ng katawan mula sa Song Tai ay sumugod sa ilong ni David. Nagsumikap si David na patatagin ang kanyang isip. Ipikit mo ang iyong mga mata, hihilahin kita, kahit anong tunog ang iyong marinig, huwag mong imulat ang iyong mga mata. Sabi ni David kay Song Tai. Tumango si Song Tai at pumikit. Siya ngayon ay may walang katulad na tiwala kay David. Ginoo. Shen, ito. Ano ang nangyayari dito? Bakit umaambon bigla? Naguguluhang tanong ni Wudong. Hindi ito fog, ipinikit mo rin ang iyong mga mata, sinasabi ko sa iyo na panatilihing bukas ang iyong mga mata, kahit anong tunog ang iyong marinig, huwag kumilos. Sinundan ni David si Wudong at sinabing. Tumango rin si Wudong. Sa oras na ito, wala siyang choice kundi magtiwala kay David. Umuungol. Biglang palapit ng palapit ang Dagandong, wala pa ring nakakakilala. Ang tunog ng mga halimaw ay patuloy na naririnig sa paligid, at ang buong koponan ay nataranta. Ano? Isang hiyawan ang nanggaling sa hindi kalayuan, at ang hiyaw na ito ay nagpaputok sa anit ng lahat. Hindi nagtagal, ang mga hiyawan ay patuloy na naririnig mula sa hindi kalayuan, na sinusundan ng mga hiyawan, at ang tunog ng pagtakbo. Napakapangit ng ekspresyon ni Song Zud. Mahigpit siyang nagtago sa likod ni Master Guo, ang tanging paraan para mabigyan siya ng seguridad, at ang Master Guo na iyon ay tumayo din na may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, dinala ni David si Song Taido sa tabi ni Song Zud. Sa sobrang kapal ng hamog, tila hindi nakaharang si David. Ginoo. Kanta, sasabihin mo sa lahat, huwag kang gagalaw, ipikit mo ang iyong mga mata, huwag mong idilat ang iyong mga mata kapag may narinig kang anumang tunog, ipikit mo lang ang iyong mga mata at huwag kikilos. Sabi ni David kay Song Zud. Medyo nagulat si Song Zud na nasumpungan ni David ang kanyang sarili sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, ngunit pinapikit silang lahat ni David, na ikinagulat ni Song Zud. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Song Zud. Anak, may mga hayop sa paligid ngayon. Sinabi mo sa amin na ipikit ang aming mga mata at huwag kumilos sa oras na ito. Hindi ba't ginagawa tayong tiyan ng mga halimaw na iyon? Galit na sigaw ni Master Guo kay David. Itay, maniwala ka kay David, napakalakas niya. Sa oras na ito, nagsalita din si Song Tai para kay David. Huwag kang maging katawa-tawa, kasama si Master Guo, kahit na may mga hayop, walang panganib. Hinawakan ni Song Zud si Song Tai at pinagsabihan. Ilang halimaw lang ang naharap ko. Hanggat naglakas loob silang lumapit, hahayaan ko silang pumunta at umalis. Malamig na bamantong hininga si Master Guo. Nang makita ito, walang magawang umiling si David. Ang mga tinatawag na hayop na ito ay walang iba kundi mga ilusyon, at wala silang agresibo. Ang layunin nila ay guluhin ang isipan ng mga tao at patakbuhin ang mga tao para mawala sila sa gubat na ito. Gitna. Ngunit ngayon ay walang naniniwala sa kanya, at si David ay walang pagpipilian kundi ang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang makulay na tigre, na nagbubunyag ng mga ngipin, na umaatungal kay David at sa iba pa. Nagulat si Song Zud nang makita niya ang mabangis na tigre, at mahigpit ding hinawakan ni Song Tai ang braso ni Song Zud at ipinikit ang kanyang mga mata. Master Guo. Takot na takot si Song Zud kaya dali-dali niyang tinawag ang Master Guo na iyon. Nakita na rin ito ni Master Guo, biglang nanlisik ang kanyang mga paa, at pagkatapos ay humigpit ang mga kalamnan sa paligid ng katawan, at hinampas niya ang tigre ng may dagandong. Ngunit ang mabangis na tigre ay tila walang pakialam, at umuungal pa rin sa maraming tao, na parang hindi niya nakikita si Master Guo. Hayop, lakas ng loob na huwag akong pansinin. Galit na galit si Master Guo kung kaya't isang tigre ang naglakas loob na huwag pansinin siya, na nagparamdam sa kanya na nawala ang buong mukha niya. Boom! Isang mas marahas na suntok ang tumama sa tigre, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang suntok ni Master Guo ay tumama sa tigre, na parang tinamaan ito sa hangin, at talagang tumagos sa katawan ng tigre.
Kabanata 490. Dahil sa biglaang pagbabagong ito, hindi nagmamadali si Master Goo, at nabangga siya ng malakas sa isang malaking puno. Sa kabutihang palad, ang nakapaligid na fog ay napuno ng hamog, at hindi gaanong tao ang nakakita sa nakakahiyang hitsura ni Master Goo, kung hindi ay mawawala siya. Tinatakpan ng kanyang masakit na ilong, si Master Goo ay naglakad pabalik, nakatingin sa mabangis na tigre na nagpapakita pa rin ng kanyang mga ngipin at mga kuko, biglang nagningning ang mga mata ni Master Goo. Ginoo. Kanta, naiintindihan ko, hindi ito mga hayop, sila ay mga ilusyon, ang mga guni-guni na nakita natin, at hindi sila totoo. Kaya hindi ko talaga matalo ang halimaw na ito. Natauhan si Master Goo at nagmamadaling nag-utos ng malakas, lahat, ipikit ang inyong mga mata, isaksak ang inyong mga tainga, at kahit anong negosyo ang marinig ninyo, huwag idilat ang inyong mga mata maliban kung utusan ko kayong buksan ang mga ito. Bagamat hindi masyadong naiintindihan ni Song Zud kung ano ang ilusyon nito, malakas niyang inutusan ang lahat sa pamilya ng Song. Bagamat naguguluhan ang lahat, sinunod pa rin nila ang kanilang utos, nakapikit at tinaklan ng mga kamay ang kanilang mga tenga. Lumingalinga si David, at pagkatapos ay biglang bumuka ang kanyang bibig, ang makapal na ambon ay mabilis na sinipsip ni David sa tiyan, at maging ang mga hayop na may ngipin at kuko ay tila hinihila ng napakalaking higop, at sinipsip ni David sa tiyan. Di nagtagal, ang makapal na ulap na pumuno sa gubat ay bumalik sa orihinal na hitsura nito, at lahat ay nakapikit pa rin, nakablock ang kanilang mga tainga, at nakatayong hindi gumagalaw. Maaari itong buksan. Mahinang sabi ni David. Dahan daw ang iminulat ng lahat ang kanilang mga mata at nakitang wala sa paligid, nawala ang halimaw, at nawala ang makapal na ulap, na parang walang nangyari. Tay, sabihin ko lang na napakahusay ni David. Nang makita na silang lahat ay naibalik sa kanilang orihinal na estado, sinundan ni Song Tai si Song Zud na may pagmamalaki. MS. Kanta, ang batang iyon ay nakatagpo ng mga halimaw ng maaga. Dapat ay sinubukan niya ito, kaya alam niya na ito ay mga ilusyon. Hindi ba't nalaman ko kaagad noong gumawa ako ng hakbang? Malungkot ang mukha ni Master Goo. Oo. Hindi dahil nalaman ni Master Goo ang problema sa sandaling kumilos siya, ano ang kinalaman nito sa batang iyon. Paulit-ulit na tumango si Song Zud. Ngayon si Song Zud ay umaasa kay Master Goo, syempre kailangan niya itong suyuan. Master, dalawa tayong nawawala. Sa oras na ito, isang lingkod ng pamilya Song ang humakbang upang magulat. Dapat nga itong dalawang taong ito ay hindi sumunod sa utos ngayon lang. Matapos makita ang halimaw, natakot sila at nagsitakbuhan. Natatakot ako na nasa malalim na silang gubat ngayon. Sinuri ito ni Master Goo. Pagkatapos lamang ng pagsusuri, bigla akong nakarinig ng dalawang matutulis na tunog, na sinundan ng signal flare na itinaas sa hangin, na nagbuga ng putok ng pulang usok. Buti na lang at hindi masyadong malayo ang distansya, nagpadala agad si Song Zud ng isang tao para hanapin pabalik ang dalawang tao. Sa pagtingin sa dalawang taong na-recover, galit na humakbang si Song Zud at binigyan sila ng ilang malalaking bibig. Hindi ka ba sumunod sa utos? Angal ni Song Zud. Sa sobrang takot ng dalawang nasasakupan ay walang nang ahas na tumangala, at lahat sila ay nanginag. Ginoo. Kanta, kailangan na nating magmadali at makaalis dito, ang biglang paglitaw ng makapal na hamog ay dapat na pakulo ng kabilang partido para kusa tayong maantala. Sabi ni Master Goo kay Song Zud. Oo, alis na tayo dali. Nagmamadaling inutusan ni Song Zud ang koponan na sumulong. Kasabay nito, sa labas ng gubat, si Feng Yi at ang iba pa, na nakarating na sa tuktok ng bundok, ay naramdaman ang sariwang hangin sa tuktok ng bundok, at huminga ng sakam. Sa kabilang banda, si Master Ma ay may kaunting pananibik sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang espiritual na enerhiya dito, at bigla itong tumaas ng maraming beses. Ito lang ang pinakamagandang lugar para magsanay. Humanda ka, hanapin ang pasukan sa minahan. Malakas na utos ni Feng Yi. Hindi nagtagal, ang mga taong dinala ni Feng Yi ay nagsimulang gumamit ng mga propesyonal na kasangkapan upang mahanap ang pasukan ng mineral na ugat.
Kabanata 471. Master Ma, hindi ba maraming underground gems dito? Tanong ni Feng Yi kay Master na Ma. Tumango si Master Ma, talagang maganda dito, ang pasukan sa minahan ay dapat sa hilagang kanlurang direksyon, magpadala ka ng isang tao upang tumingin sa direksyon na iyon. Sige. Tuwang-tuwa si Feng Yi. Kung ang oryentasyon ay tinutukoy, ito ay isang bagay na lamang ng oras bago mahanap ang pasukan sa ore vein. Tila ang buong bundok ng Hengshan ay magiging kanya na sa hinaharap. Ngunit nang masaya si Feng Yi, bigla niyang nalaman na may lumabas na grupo ng mga tao mula sa gubat, ito ay si Song Zud at ang iba pa. Nang makitang inilabas ni Song Zud ang mga tao, at tila hindi ito naapektuhan, ang ngiti sa mukha ni Feng Yi ay biglang natigil. Ikaw, paano ka nakalabas? Gulat na tanong ni Feng Yi. At sumimangot si Master na Ma at sinabi kay Feng Yi, may lumabas ba? Oo, ang pamilya ni Song. Lumabas silang lahat, at hindi man lang sila nahuli. Sabi ni Feng Yi kay Master Maria. Paano ito posible? Mas lalong sumimangot si Master Maria. Hahaha, Feng Yi, sa tingin mo ba ay mabibitag ako ng mga ilusyon lang? Napakawalang muwang mo. Tumawa ng malakas si Song Zud. Song Zud? Anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan, anong klaseng ilusyon? Nagkunwaring hindi naiintindihan ni Feng Yi at sinabi. Pwede kang magpanggap, darating ang panahon na hindi mo na kayang ituloy. Pinandilatan ni Song Zud si Feng Yi, pagkatapos ay sinundan ang kanyang mga nasasakupan at sinabing, sige at hanapin kaagad ang pasukan ng minahan. Hindi nagtagal, nagsimula na ring hanapin ito ng pamilya Song, ngunit napakalaki ng bulubunduking ito, at hindi ganoon kadaling mahanap ang pasukan sa ore vein. Nang makitang ang pamilya Song ay tumitingin sa paligid na parang mga langaw na walang ulo, bahagyang itinaas ni Feng Yi ang sulok ng kanyang bibig. Mayroon silang malinaw na direksyon, kaya tiyak na doble ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Sa sandaling ito, isa pang ingay ang nagmula sa gubat, at pagkatapos ay lumabas si Liu Chengyin kasama ang pamilya Liu, ngunit hindi sila gaanong pinalad, maraming tao ang halatang pagod, at ang bilang ay nabawasan ng kalahati. Sa sandaling lumabas siya ng gubat, tumingin si Liu Chengyin kina Song Zud at Feng Yi na may malungkot na mukha, kayong dalawa, sino ang nanloloko? Maglakas loob na gumamit ng ilusyon para linlangan ako. Tila nalaman ni Liu Chengyin na ang lahat ng nasa harap niya ay isang ilusyon lamang pagkatapos bayaran ang presyo. Sino pa ang nandoon? Si Feng Yi, isang kasuklam-suklam na kontrabida, at kalalabas lang namin sa gubat. Itinuro ni Song Zud si Feng Yi daw. Song Zud, huwag mong dumura ang iyong dugo. Anong nakita mong ginagawa ko? Sinabi ko rin na ginawa mo. Kung nahuli ka rin sa ilusyon, bakit ligtas kang lumabas? Ayaw ni Feng Yi na magsanib puwersa ang pamilya Song Liu, kung hindi, wala siyang pagkakataong manalo. Sa pagkakataong ito, ang tatlong partido ay nagkatinginan ng may pagbabantay sa kanilang mga mata. Sa oras na ito, pagkarating ni David sa tuktok ng bundok, ang buong tao ay nahulog sa pananabik. Nararamdaman niya na ang hindi mabilang na espiritual na enerhiya ay tumataas mula sa lupa, na para bang sisirain ang buong tuktok ng bundok. Maaari niyang tapusin na tiyak na magkakaroon ng malaking bilang ng mga espiritual na bato sa ilalim ng kanilang mga paa. Nahanap ko na. Biglang sumigaw ng malakas ang pamilya Feng na naghahanap ng pasukan sa ore vein. Sa pagkakataong ito, lahat ay tumakbo upang hanapin ang tunog, at nakita lamang ang isang lingkod ng pamilya Feng na may hawak na isang bato sa kanyang kamay, at sa kanyang harapan ay isang butas na wala pang 1 metro ang layo. Madilim ang loob ng butas, at wala ka talagang makikita, pero ayon sa nakaraang karanasan, kung maghuhukay ka sa kahabaan ng butas, siguradong makakahukay ka ng ugat. Ang hitsura ng pasukan ng ore vein ay naging sanhi ng agarang tensyon sa kapaligiran ng tatlong partido, na parang may posibilidad na magbaril anumang oras. Walang sino man sa atin ang hindi makatitiyak na ito ang pasukan sa ore vein, at kung ang ore vein ay mayaman sa hiyas o hindi. Nanghuhula lang kami. Bakit hindi tayong tatlo ang magsanib puwersa para buksan ang butas at tingnan kung ano ang nasa loob bago magdesisyon? Iminungkahi ni Liu Chengyin kina Song Zud at Feng Yi. Kabanata 472.
Kung tutuusin, ang lakas ng kanilang pamilya ang pinakamasama ngayon. Kung hindi malinaw ang sitwasyon ngayon, medyo walang kwenta ang pag-aaway ng tatlo. Huwag mawala ng maraming pera, at walang anuman sa Orvane. Okay, pumayag ako. Tumango si Songzud, akala niya rin. Nang makita ito, tumango lang si Fengyi at sinabing, okay, sabay nating buksan ang butas. Pagkatapos magsalita, sinabi ni Fengyi sa katulong, maghanda ng mga pampasabog at bamuka ng kaunti ang butas. Sa oras na ito, binibigyang pansin ni David ang sitwasyon sa tuktok ng bundok. Nang marinig na sisubog na ni Fengyi ang butas, agad siyang humakbang at sinabing, hindi ka maaaring sumabog. Kung pasabugin mo ang butas, babagsak ang tuktok ng bundok. Naramdaman ni David na walang laman ang ilalim ng tuktok ng bundok. Kung ang mga pampasabog ay sumabog, ang kapangyarihan ay tiyak na susugod sa butas at guguho ang buong tuktok ng bundok. Sumulyap si Fengyi kay David at sinabi sa malamig na boses, "You little brat knows she. T. Kami ay nagmimina ng mga minahan sa loob ng maraming taon, at ginawa namin ito sa ganitong paraan. Lumayo ka sa akin, at makikipag-usap ako sa iyo kapag bumaba tayo ng bundok." Walang nakinig sa mga salita ni David, at hindi nagtagal ay inayos na ang mga pampasabog. Pagkatapos, sa isang napakalaking dagandong, ang bakana ng butas, na 1 metro kwadrado lamang, ay direktang hinaipan sa isang malaking butas. Madilim ang loob ng malaking butas na maririnig mo pa ang alingawngaw ng pagtama ng bato. Ito siguro ang mga graba ng pagsabog ng mga pampasabog ngayon, pumasok tayo at tingnan. Sinabi ni Fengyi kina Songzud at Liu Chengyin. Papasok na silang tatlo sa kuweba, nang biglang nanginig ang tuktok ng bundok, parang lindol, na nagmadaling bumalik ang lahat. Ngunit sa lalong madaling panahon natuklasan nila na ang mga bitek ay nagsimulang lumitaw sa mga bato sa ilalim ng kanilang mga paa, at pagkatapos ay ang mga bitek ay naging mas malaki at mas malaki. Ano? Maraming tao ang naghiyawan at nagtakbuhan. Hinawakan ni Songtai si David. Sa oras na ito, si David lang ang pinaniwalaan niya. Natakot din si Wudong na tumakbo kung saan-saan, ngunit hinawakan siya ni David, huwag tumakbo, hindi ka makakatakas. Hinailan ni David sina Songtai at Wudong, at biglang tumalon ng malakas, na sinundan ng malakas na dagandong sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang buong tuktok ng bundok ay gumuho. Mayroong ilang mga football field sa laki, at lahat ng mga ito ay biglang gumuho. Ang lahat ay walang oras upang mag-react at direktang nahulog dito. Mabuti na lang at hindi malalim ang pagguho, 12 metro lang ang taas. Maliban sa ilang tao na nasugatan ng mga malalaking bato, walang namatay. Ngayon lahat ay nahulog sa isang malaking hukay. Tingnan mo, Emperor Emerald. Pulang dugo ng manok iyon. Hindi nagtagal, natuklasan ng mga tao na sa ilalim ng hukay, maraming magaspang na batong hiyas ang nakalantad. Ang berdeng kulay at maliwanag na pulang kulay ay makikita sa isang sulyap ng walang anumang kagamitan. Hahaha, kumita ng kayamanan, ito ay talagang batong-batong ugat, ang galing. Tiningnan ni Fengyi ang magaspang na gemstones na makikita sa lahat ng dako, at tuwang-tuwa siyang tumawa. Parehong nasa sabik sina Songzud at Liu Chengyin, na mas mahalaga kaysa Jinshan. Naakit ang lahat sa hiyas, tanging si David lang ang tuwang-tuwang nakatingin sa mga dikitang batong iyon na kasing laki ng kamao at hugis na parang maliit na bato. Ang lahat ng mga batong ito ay puno ng malakas na espiritual na enerhiya. Ang napakatinding espiritual na enerhiya ay nagpaparamdam kay David na siya ay nasa karagatan ng espiritual na enerhiya. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganoon kalakas na espiritual na enerhiya. Binuksan ni David ang lahat ng mga butas at sinipsip ito ng husto. Aura sa paligid. Pagkatapos ng pananabik, lahat sina Songzud, Liu Chengyin at Fengyi ay tumingin sa isa't isa ng mapagbantay. Songzud? Liu Chengyin? Nakita ko ang pasukan sa Orvane na ito. Logically, itong Orvane na ito ang dapat kong minahan. Dahil sumunod ka na, maaari kitang bigyan ng 2 minahan sa paanan ng aking bundok at hayaan kayong dalawa na ibahagi ito ng pantay-pantay. Paano naman? Sabi ni Fengyi kina Songzud at Liu Chengyin. Kabanata 473.
Feng Yi, umuutot ka ba? Ito ay malinaw na ang minahan na gumuho sa iyong sarili. Paano mo nahanap? Malakas na nagmura si Song Zud. Nanlamig din ang mukha ni Liu Chengyin, ibig sabihin, paano ito naging iyo? Kung gayon, ano ang iniisip ninyong dalawa? Kumunat ang noo ni Feng Yi, puno ng panginginig ang kanyang mga mata. Si Liu Chengyin ay tahimik, sa oras na ito ang kanyang lakas ang pinakamahina, at hindi siya madaling magsalita. At pagkatapos ay tumingin si Song Zud kay Master Guo, at tumanggo si Master Guo sa kanya, at sinabi ni Song Zud na may kumpiyansa na mukha, ngayong lumitaw na ang minahan, sino man ang mina nito, kung gayon ay magsasalita siya ayon sa kanyang kakayahan. Okay, Song Zud? Huwag kang magsisi. Si Feng Yi ay hindi nagsulat ng anumang tinta. Pagkatapos magsalita, diretso siyang yumuko kay Master Ma at sinabing, Master Ma, ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala, Mr. Feng. Pagkatapos magsalita ni Master Ma, biglang lumabas ang apoy ng gas sa kanyang kamay, at pagkatapos ay namatay ang apoy, na nagdulot ng makapal na usok. Narito ang isa pang set, maliit na ilusyon, ano ang magagawa ko? Malamig na sumengot si Master Guo at sinabi kay Fan Debiao, turuan mo ng leksyon ang matandang iyon. Oo. Pagkatapos magsalita ni Fan Debiao, sumugod siya sa usok. Maya-maya, may tunog ng labanan sa usok, at ang iba ay nakatingin lang sa labas, hindi alam kung ano ang nangyayari sa loob. Mariin na ikinuyom ni Song Zud ang kanyang mga kamao, at pinagpapawisan ang kanyang mga palad na kinakabahan. Ginoo. Song don't need to be nervous. Debiao has my true biography, warlock lang siya, at hindi naman siya kalaban. Matapos malaman ni Master Guo na ang matanda ay isang warlock, hindi siya natakot. Matapos sabihin ito ni Master Guo, medyo na-relieve si Song Zud. Ngunit pagkatapos lang magsalita ni Master Guo, nakita niya ang isang figure na lumilipad mula sa makapal na ulap, at pagkatapos ay bumagsak ng husto sa lupa. Debiao. Matalas ang mga mata ni Master Guo, at masasabi niya sa isang sulyap na ito ang kanyang malaking apprentice. Nakita kong lumubog ang dibdib ni Fan Debiao sa oras na ito, halatang ilang tadyang ang nabali, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay puno ng dugo. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang sabihin ang isang bagay, ngunit sa sandaling magsalita siya, bumulwak ang dugo. Nawala ang makapal na ulap, at nakita ko si Master naman na nakatayo habang nasa likod ang kanyang salaming pang-araw. Sino ang nagsabi na ang isang warlock ay makakagawa lamang ng mahika at hindi makakalaban sa malapitan? Ngumisi si Master Ma at tinanggal ang sunglasses na suot niya. Ang kanyang mga mata ay puti at hindi niya makita ang mga itim na eyeballs, ngunit si Master Ma ay kumaway kay Master Guo na parang nakita niya ito, hindi ko kailangan ng magic, kaya kitang talunin. Ikaw ba ay isang martial arts practitioner? Nagbago ang ekspresyon ni Master Guo, at ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang solemn na. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, kaya mo kung may kakayahan ka. Kung wala kang kakayahan, umalis ka na. Ngumisi si Master Ma, at parang kulog ang boses niya, na nagpanginig sa takot sa maraming tao. Nakaramdam si Master Guo ng lamig sa kanyang puso. Nawala na ang tiwala niya sa simula. Hindi niya talaga akalain na ang Master Ma na ito ay isang martial arts at martial artist. Kung nangyari ito, hindi ba siya magkakaroon ng pagkakataong manalo? Ngunit ang bagay ay dumating sa puntong ito, at si Master Guo ay walang pagpipilian kundi ang kumilos. Sa huli, makakagat lang siya ng bala at makalakad patungo kay Master naman na may kaluskos na tunog mula sa kanyang mga kalamnan. Sinaktan mo ang alagad ko, nandito ako ngayon para matuto ng mga trick. Pagkatapos magsalita ni Master Guo, biglang kumislap ang kanyang anyo, at diretso siyang naglakad patungo kay Master Ma. Oo naman, sa pagkakataong ito, si Master Ma ay hindi gumamit ng mahika, ngunit ang kanyang mga tainga ay patuloy na nanginginig. Ang bawat shot ni Master Guo ay maiiwasan ni Master Ma. Hindi nagtagal, parang ipoy-po ang nag-aaway na dalawa. Ang umaalong na hangin ay nagpalipad sa mga bato, at lahat ay nakaiwas lamang dito. Master Guo, halika na. Naikuyom ni Song Zud ang kanyang mga kamao at palihim na pinasaya si Master Guo. Isa lang itong maaasahan niya.
Kung natalo si Master Go, hindi maiisip ang kahihinatnan niya. Putok. Pagkatapos ng malakas na putok, biglang naghiwalay ang mga figure, umatras ng ilang hakbang si Master Go para patatagin ang kanyang figure, at hindi sapat si Master Ma, umatras siya ng ilang hakbang bago siya tumayong matatag. Kabanata 474. Mukhang minamaliit kita, halika ka ulit. Pagkatapos magsalita ni Master na Ma, tumalon-talon siya. Si Master Go ay mayroon ding kumpiyansa sa oras na ito, alam na ang lakas ng Master Ma na ito ay walang iba kundi iyon, at ang isa ay tumalon at nagmamadaling umakyat. Ngunit sumugod lang, nakita ko si Master na manaikanaway ang kanyang kamay, at isang makapal na ulap ng usok ang agad na bumabalot kay Master Go, at pagkatapos ay ang usok ay naging mas makapal at mas makapal. Si Master Go ay nasa masamang kalagayan at gustong umatras ng nagmamadali, ngunit nakarinig siya ng sipol sa likod niya, at nagmamadali siyang ibinaba ang kanyang ulo upang maiwasan ang isang suntok. Despicable, di ba sabi mo hindi mo kailangan ng magic? Galit na sigaw ni Master Go. Hahaha, mas magaling ako sayo sa kakayahan ko, anong kasuklam-suklam. Natawa si Master Ma, sa makapal na ulap na ito, siya ang Master, at si Master Go ay parang langaw na walang ulo. Nang makita ang eksenang ito, ang mukha ni Song Zod ay sobrang pangit, alam niyang tapos na ito. Tamang-tama, hindi nagtagal ay lumipad ang katawan ni Master Go mula sa makapal na ulap, ang dugo ay nakasabit sa sulok ng kanyang bibig, at tiningnan niya si Master naman na may nanginginig na katawan. Ang Shuwangshu ng martial arts ay talagang makapangyarihan, at handa akong yumuko sa kawalan. Sabi ni Master Go kay Master Ma na may pangit na mukha. Sa nakikitang sikat ka rin, hindi kita papatayin ngayon, lumayas ka. Ikinaway ni Master Ma ang kanyang kamay. Naikuyom ni Master Go ang kanyang mga kamao, at agad na inutusan ng isang tao na buhatin si Pan Debiao na umalis. Master Go, hindi ka makakapunta. Hindi ka makakapunta, ano ang dapat kong gawin kung pupunta ka, maaari akong magdagdag ng pera sa iyo, hanggat gusto mo. Sabi ni Song Zudre kay Master Go. Ginoo. Kanta, wala itong kinalaman sa pera. Hindi ako ang kalaban ni Master Ma, wala akong magagawa. Tinalikuran ni Master Go si Song Zod at umalis nang hindi lumilingon. Sa pagkakataong ito, napatulala si Song Zod, nawala ng malay ang kanyang buong katawan, at gusto ng kanyang katawan na bumagsak paatras. Dad, nagmamadaling sinuportahan ni Song Tai si Song Zod. Hahaha, paano ba? Binigyan lang kita ng pagkakataon. Hindi mo alam kung gaano ito bihira. Ngayon, maliban sa Orvane na ito, na akin, ang buong Hengshan Orvane ay akin. Ang sino mang maglakas loob na hindi sumang-ayon ay mamamatay ngayon. Tawa ng tawa si Feng Yi. Feng Yi, hindi ka mananakawan ng aking pamilyang Liu, kami lang ang namamahala sa sarili naming mga minahan. Nang makita ito, sinabi ni Liu Chengyin kay Feng Yi. Huli na ang lahat, ngayon ay kailangan na ninyong makalabas ng Mountain City para sa akin. Hindi ko gustong makakita ng sino mang nagmimina ng mga minahan sa lugar na ito maliban sa pamilya kong Feng. Pagmamalaki ni Feng Yi. Feng Yi, ikaw. Ayaw mong masyadong linlangan ang mga tao. Si Liu Chengyin ay mamamatay sa galit. Ano? I'll bully you, anong magagawa mo? Gusto mo rin bang gawin? Tiningnan ni Feng Yi si Liu Chengyin ng may paghamak, sa oras na ito siya ay mayabang na sa sukdulan. Feng Yi, kahit mamatay ako, hindi ako aalis sa Mountain City. Malaking bagay sa iyo ang mamatay. Si Song Zod ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Feng Yi, at pagkatapos ay sinabi kay Liu Chengyin, Lao Liu, kung tayo ay magsanib puwersa, hindi tayo maniniwala na hindi natin kayang labanan ang Feng Yi, at pagkatapos ay ang mga minahan ay hahatiin ng pantay-pantay sa pagitan. Ang dalawa. Tumingin si Liu Chengyin kay Feng Yi na may galit na galit, pagkatapos ay tumango, okay, magsanib puwersa tayo. Tiningnan ni Feng Yi ang alyansa ng dalawa, at hindi nag-aalala. Umalis na ang mga taong dinala ni Song Zod, at wala na silang lakas. Dahil nililigawan yung dalawa si kamatayan, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa.
Ang mga mata ni Feng Yi ay kumikislap na may intensyong pumatay, at ikinaway niya ang kanyang kamay, ibigay mo sa akin, patayin silang lahat. Ang mga master na dinala ni Feng Yi ay tumalon lahat, at ginalaw ni Master Ma ang kanyang mga daliri, at ang itim na ambon ay naanod patungo sa pamilya Liu at sa pamilya ng Song. Ma'am Adali. Si Liu Chengyin at Song Zod ay umungal ng malakas, alam nilang oras na para sa kanilang kaligtasan. Kaagad, ang magkabilang panig ay nagsalubong, at ang 2 metrong taas na malaking lalaki na inimbitahan ni Liu Chengyin ay dumiretso sa amo ng kabayo, at ang kanyang malaking katawan ay parang burol. Kabanata 475. Sa sarili mong lakas. Pagharap sa malaking tao na parang burol, biglang kumislap ang mga mata ni Master Maria. Ang orihinal na puting eyeballs ay nagpakita ng itim na eyeballs. Puno ng liwanag ang kanyang mga mata. Hindi naman siya bulag. Ang malaking tao ay nagpakawala ng bahagyang dagandong, at sinuntok si Master Ma. Mabilis na umiwas ang figure ni Master Ma, at sinuntok niya ang likod ng malaking lalaki. Putok. Isang malakas na putok, na parang humahampas sa bakal, direktang napaatras ng ilang hakbang si Grandmaster na Ma, bahagyang namamanhid ang kanyang braso. Nagpa-practice pala ito ng horizontal kung fu. Bahagyang sumimangot si Master Ma. Galit na galit ang malaking lalaking nasuntok. Matapos tumalikod, humakbang siya muli at naglakad patungo kay Master na Ma. Bawat hakbang ay parang lindol, na gumagawa ng tunog ng kalabog. Humph! Malamig na bumantong hininga si Master Ma, gumalaw ang kanyang mga kamay, at agad na lumabas ang 2 itim na ambon mula sa pagitan ng kanyang mga daliri, dumiretso sa malaking lalaki. Nang makita ito, gustong umiwas ng malaking lalaki, ngunit ang 2 itim na ambon ay parang mga multo, at agad na pumasok sa butas ng ilong ng malaking lalaki. Gulat na gulat ang ekspresyon ng malaking lalaki, tapos napahawak siya sa lalamunan niya gamit ang kanyang mga kamay, sobrang sakit ng ekspresyon niya. Puff! Isang subo ng dugo ang bumulwak, at ang kanyang 2 metrong katawan ay bumagsak sa lupa ng may kalabog. Ang mga mata ng malaking lalaki ay dilat, at ang kanyang 7 butas ay dumyugo hanggang sa mamatay, halatang dahil sa pagkalason. Sa oras na ito, hindi alintana kung ito ay ang pamilya ng Song o ang pamilyang Liu, ang ilang mga tao ay nagsimulang mamatay mula sa mga nakakalason na pag-atake, at sila ay nahulog sa isang iglap. Tiningnan nina Song Zod at Liu Chengyin ang eksena sa harap nila, at lahat sila ay natigilan. Hahaha, gusto nyo akong awayin. Binigyan lang kita ng pagkakataon, pero hindi mo nahawakan, tapos mamatay ka dito ngayon. Tumawa si Feng Yi, ngayon sina Song Zod at Liu Chengyin ay naging mga tupang kakatayin. Ang mga mukha ni na Song Zod at Liu Chengyin ay naging sobrang pangit, at sa wakas ay bumantong hininga si Liu Chengyin. Feng Yi, handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng minahan ng pamilya Liu, at aalis na ako sa bundok na lungsod mula ngayon. Nang makitang nakompromiso si Liu Chengyin, ang mukha ni Song Zod ay naging mas mahirap tingnan. Song Zod? Ikaw naman. Mapaglarong tiningnan ni Feng Yi si Song Zod at nakangising sinabi. Kinagat ng ngipin ni Song Zod, ngayon na halos lahat ng kanyang mga tao ay patay na, kahit na may malaking kakayahan siya, hindi niya magawang gawing tagumpay ang pagkatalo, at ngayon ay isa na lang ang paraan, iyon ay ang makipagkompromiso at humingi ng awa. Handa rin akong ibigay sa iyo ang lahat ng minahan ng aking pamilya ng kanta, at lisanin ang bundok na lungsod mula ngayon. Ibinaba ni Song Zod ang kanyang ulo. Hahaha, hahaha. Itinaas ni Feng Yi ang kanyang ulo at tumawa ng malakas, ang kanyang pagtawa ay puno ng kay-abangan. Nakikinig sa tawa ni Feng Yi, tila naapakan sina Song Zod at Liu Chengyin. Mula ngayon, wala ng pamilya Song o pamilya Liu sa buong lungsod ng bundok. Song Zod? Kung gusto mong palayain kita, maganda ako sa iyong big star na anak, makipaglaro sa akin sa loob ng 2 araw, at hahayaan ka kapag napagod ako sa paglalaro. Tapos tumawa si Feng Yi at sinabi kay Song Zod. Nag-grin ang mukha ni Song Zod nang marinig iyon. Ibinigay na niya ngayon ang lahat ng kanyang kayamanan, ngunit hindi niya inaasahan na hindi papayag si Feng Yi. Feng Yi, ikaw at ako ay nakikitungo sa isa't isa sa loob ng maraming taon. Tiyo ang tawag ng anak ko, paano mo?
Tumingin si Songzud kay Feng Yi na may galit sa kanyang mga mata. Huwag kang lumapit sa akin, anong uri ng tiyuhin ang hindi tiyuhin, matagal na akong sakam sa figure ng iyong anak, at ngayon ito ay isang ginhawa para sa akin. Ang mga mata ni Feng Yi ay tumingin kay Song Tai nang walang prinsipyo. Bastos, hayop. Namula ang mukha ni Song Tai, at galit na sumumpa siya kay Feng Yi. Nanlamig ang mukha ni Feng Yi, bata, kung maglakas loob kang pag-alitan ako, gagampanan kita sa publiko ngayon. Pagkatapos magsalita ni Feng Yi, ikinaway niya ang kanyang kamay, at ang dalawang tagapaglingkod ng pamilya Feng ay dumiretso kay Song Tai. Nagmamadaling sumulong si Songzud para pigilan ito, ngunit walang paraan para pigilan ito. Si Song Tai, isang mahinang babae, ay mahuli lamang ng dalawang tagapaglingkod ng pamilya Feng at kinaladkad papunta sa Feng Yi na iyon. Kabanata 476. Namutla sa takot si Song Tai at sumigaw ng malakas, David, iligtas mo ako, iligtas mo ako. Sa oras na ito, maaari lamang sundin ni Song Tai si David para humingi ng tulong, alam niyang may lakas si David. Bitawan mo siya. Dahan-daang nagsalita si David. Anak, hindi mo mapoprotektahan ang iyong sarili, gusto mo pa bang may bayani na magligtas sa kagandahan? Tumingin si Feng Yi kay David at nginisyan. Hindi siya pinansin ni David, ngunit tumingin kay Songzud, Songzud, itong minahan ay nahahati sa kalahati ko, ililigtas ko ang iyong anak na babae at tutulungan kitang iligtas ang pamilya Feng. Malamig at walang malasakit ang boses ni David, na para bang para tanggalin ang pamilya Feng, hindi ito dapat banggitin sa kanyang mga mata. Tumingin si Songzud kay David, at natigilan saglit, ang buong tao ay tila nabigla. Anak, alam mo ba ang sasabihin mo? Alisin ang pamilya kong Feng. Hindi ka natatakot na ang hangin ay kumikislap ng iyong dila. Nang marinig ito ni Feng Yi, sinigawan niya si David na may masamang tingin. Hindi siya naniniwala na si David ay may ganoong kakayahan, hindi banggitin na kasama si Master Ma, mas nabawasan ang takot ni Feng Yi. Songzud, naisip mo na ba? Patuloy na tanong ni David kay Songzud. Pangit ang mukha ni Songzud, at naging dilema siya. Kung si David ay ipinangako, kung si David ay nagyayabang, ang kanyang lakas ay hindi maganda, at siya ay pinatay ni Feng Yi, kung gayon ang kanyang pamilya ng kanta ay mapapawi. Gayunpaman, tumanggi siyang sumang-ayon kay David at pinanood ang kanyang anak na pinahiya ni Feng Yi. Hindi kinaya ni Songzud. May maaasahan ka pa ba bukod sa akin ngayon? Huwag mong idikit ang iyong pag-asa sa konsensya ng iba. Nang makita si Songzud na nasa dilema, malamig na ngumiti si David. Itay, ay pangako mo sa kanya, ay pangako mo sa kanya. Malakas na sigaw ni Song Tai, alam niya kung ano ang inaalala ng kanyang ama, ngunit nakita niyang sinalo ni David ang bala gamit ang kanyang mga kamay. Ginoo. Kanta, ang kakayahan ni Mr. Chen ay talagang hindi tulad ng nakikita mo. Walang pakialam si Wudong sa anumang bagay sa oras na ito, at hinikayat si Songzud. Saglit na natigilan si Songzud, pagkatapos ay tumingin muli sa kanyang anak, at sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung mailigtas ni Mr. Chen ang aking anak na babae at ang aking pamilya ng Song, handa akong ibigay ang lahat ng mga minahan kay Mr. Chen. Sabi ko, kalahati lang ang kailangan ko, at hindi na ako makakakuha ng isa pang punto. Pagkatapos magsalita ni David, dahan-dahan siyang lumingon at tumingin kay Feng Yi, hayaan mo si Miss Song, baka mas maging masaya ang pagkamatay mo. Hahaha, boy, baliw ka ba o paranoid? Ang lakas ng loob mong sabihing patayin mo ako. Tumawa si Feng Yi, at hindi niya tinanggap si David sa kanyang mga mata. Hindi nagsasalita si David, biglang gumalaw ang kanyang katawan, at pagkatapos ay ang dalawang katulong ng pamilya Feng na humawak kay Song Tai ay bumagsak ng diretso sa lupa, habang si Song Tai ay direktang binuhat ni David, at ang kanyang katawan ay bumagsak pabalik kay Songzud. Sa paligid, kinawit ni Song Tai ang leeg ni David gamit ang dalawang kamay, ang mga mata ay nakatutok kay David, ang puso niya ay tumitibok. Tuwang-tuwa si Songzud nang makita niya ang kakayahan ni David. Pwede mo akong bitawan. Walang magawang sabi ni David nang makita niya ang mga braso ni Song Tai sa kanyang leeg at ayaw niyang bitawan. Oh!
Namula si Songtai at nagmamadaling binitawan si David. Nailigtas ang iyong anak, at aalisin ko ang Feng Yi na iyon, ngunit nangako ka sa akin, huwag kalimutan. Sabi ni David kay Song Zud. Hindi, talagang hindi. Paulit-ulit na umiling si Song Zud. Lumingon si David at tumingin kay Feng Yi na may mahinang ngiti, hayaan ang iyong mga tao na magsama-sama, iligtas ang gulo. Sa sandaling bumaba ang boses, ang nakakatakot na aura sa katawan ni David ay agad na nag-vibrate patungo sa paligid. Gusto mong mamatay. Galit na galit ang isang master ng pamilya Feng, at ang isa ay tumalon patungo kay David. Ang figure ng gayong Panginoon ay kasing bilis ng kidlat, at may mga pagsabog ng mga putok na tunog sa kanyang mga kamay. Ito ang tunog ng enerhiyang bumabagsak sa hangin. Ang nakakatakot na si Chi Jin ay direktang tumakip kay David, at ang nagngangalit na si Chi Jin ay naging sanhi ng paglipad ng alikabok, ngunit si David ay nakahawak sa kanyang likod at tumingin sa Grandmaster na may walang pakialam na tingin. Kabanata 497. Sa pagkakita kay David na napakalmado, ang Panginoon ng pamilya Feng ay tila labis na nainsulto. Sa magkabilang kamao, medyo tumaas na naman ang nakakakilabot niyang enerhiya, at diretsyong binalot niya si David, na para bang dudurugin niya si David. Masyadong mahina. Umiling si David. Biglang tumapak ang kanang paa ni David, isang malaking puwersa ang nakasentro sa kanya at kumalat sa paligid niya, at ang Grandmaster ay nakaramdam ng napakalakas na puwersa sa isang iglap, at ang buong mukha ng tao ay namutla. Instant na pagbabago. Ang Panginoon ng pamilyang Feng ay gustong magtago, ngunit huli na ang lahat. Dahil sa napakalaking impact, lumipad ang master ng patiwarik na parang saranggola na may putol na tali, at pagkatapos ay nahulog ng husto sa lupa, hindi gumagalaw at tahimik. Isang master ang namatay ng ganito, at hindi man lang siya kumibo para magpatuloy, na naging dahilan para agad na naging dignidad ang mukha ni Feng Yi, at kahit si Master Ma ay hindi napigil ang sumimangot. Okay, magaling. Nang makita ito, masayang sumigaw si Song Zud. Hindi niya talaga inaasahan na may ganoong husay si David. Old Song? May amo ka sa tabi mo, bakit ka nagtago? Tanong ni Liu Chengyin kay Song Zud. Nahiya si Song Zud at hindi alam ang isasagot, dahil hindi niya alam na may ganoong kakayahan si David. Dad, dapat maniwala ka na si David ang nagligtas sa akin, di ba? Sabihin ko sa inyo, sa restaurant kagabi, diretsyong nasalo ni David ang bala na pinaputok, kung hindi ay mawawala na ang bala sasama ako. Sinabi ni Song Tai kay Song Zud ang nangyari kagabi. Puno ng pagtataka ang mga mata ni Song Zud, ngunit natakot din siya pagkaraan ng ilang sandali. Kung wala si David sa tabi ni Song Tai, hindi kaya tamaan ng bala si Song Tai. Ngayon ay mayroong Mr. Chen, ang langit ay hindi patay, ang aking pamilya ng kanta, hahaha. Tawa ng tawa si Song Zud. Ang kakayahang makahuli ng mga bala gamit ang mga kamay, natatakot ako na ang gayong mga kasanayan ay maaaring maging immortal, sino ang maaaring maging kaaway. Nang makita si Song Zud na tumatawa ng malakas, ang mukha ni Feng Yi ay sobrang pangit. Master Ma, salamat sa iyong mga problema, gusto kong durugan ng batang ito ang kanyang bangkay sa 10,000 piraso. Kinagat ni Feng Yi ang kanyang mga ngipin at sinabi. Sige. Si Master Ma ay humakbang pasulong at malamig na tumingin kay David, nagawa mo na ang gayong mga kasanayan sa murang edad. Kung aalis ka ngayon, kaya kong iligtas ang buhay mo. Natatakot ka ba na hindi kita kalaban? Kung natatakot ka, makakalabas ka, at hindi rin kita mapapatay. Kung tutuusin, hindi madali para sa iyo na malinang ang parehong martial arts at martial arts. Ngumisi si David. Anak, anong sabi mo? Takot ako. Biglang nagalit si Master Ma, sinasabi ko sa iyo, kahit na isa kang dakilang master ngayon, mahina ka pa rin sa paningin ko, dahil sa magic circle ko, ako ang master. Sabi ni Master Ma, biglang lumingon ang kanyang mga mata, at naging puting bulaklak muli, at ang mga itim na eyeballs ay nawala sa isang iglap. Alam mo ang magic circle, at may alam ako, kaya paano kung sasamahan kita sa paglalaro ng magic circle? Bahagyang ngumiti si David. Ano? Martial artist ka rin ba? Nagulat si Master Ma.
Master Ma, huwag mong pakinggan ang pagyayabang ng batang ito. Hindi pa niya tinubuan ang lahat ng buhok niya, paano pa kaya ang dami niya? Paalala ni Feng Yi sa gilid. Nang marinig ito ni Master Ma, agad siyang nakaramdam ng makatwiran, kaya't inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at mga putok ng puting usok ang bumangon, agad na pinalibutan si David. Kaagad pagkatapos, ang usok ay nagsimulang mapuno, at ito ay naging mas makapal, at pagkatapos ay ang mga figure ni David at Master na Ma ay natatakpan, at ang mga tao sa labas ay hindi makita ito. Ang gulo. Nang makita ito, hindi naiwasang magulat si Song Zud. Alam niya na ang Master Ma na ito ay napakahusay, at sa ganoong ulap, hindi makita ni David ang Master Ma, kaya paano siya makakalaban nito? Kabanata 478. Nakahawak din si Song Tai sa braso ni Song Zud, nakaramdam ng labis na kaba. Hahaha, Song Zud, huwag kang mag-ilusyon. Sa hanay ni Master Ma, siya ay isang Diyos, siya ang Panginoon, at walang makakatalo sa kanya. Tawa ng tawa si Feng Yi. Bang bang bang. Maya-maya, may tunog ng labanan sa hamog, ngunit walang nakakakita sa nangyayari sa dalawang tao sa loob. Hindi ka masyadong magaling sa magic circle na ito. Narinig ko na lamang na bumaantong hininga si David, at pagkatapos ay nawala ang makapal na ulap sa bilis na nakikita ng mata, at hindi nagtagal ay nawala, at ang mga figure ng dalawang tao ay lumitaw sa harap ng lahat. Nakatayo pa rin si David sa kanyang orihinal na posisyon, ngunit nang tumingin muli kay Master Ma, namumula na ang kanyang mga pisngi, at kitang-kita ang 5 matingkad na pulang fingerprint. Kumurap ang mga mata ni Master Ma, at nakabawi siya tulad ng dati, nakatitig kay David na may kaunting galit sa kanyang mga mata. David, okay ka lang? Nagmamadaling tanong ni Song Tai kay David. Sa tingin mo ba may problema ako? Dapat ang matanda ang nagkakaproblema. Wala na yata siyang ngipin. Bahagyang ngumiti si David. Nang makita ni Feng Yi ang mukha ni Master Ma, maingat siyang nagtanong, Master Ma, okay ka lang ba? Ako. Ibinuko ni Master Ma ang kanyang bibig, at lahat ng ngipin sa kanyang bibig ay nahulog mula sa kanyang bibig patungo sa lupa. Hihihi. Hindi napigilan ni Song Tai na matawa nang makita niya ito. Pagkatapos sina Song Zud at Liu Chengyin ay hindi napigil ang tumawa. Maging si Feng Yi mismo, na nakatingin sa hitsura ni Master Ma, ay hindi maiwasang matawa, ngunit sinubukan niyang pigilan siya. Sumabog ang galit sa mga mata ni Master Ma, anak, hahayaan kitang mamatay ng walang libing. Pagkasabi niyan, nagsimulang gumalaw ang puting buhok ni Master Ma ng walang hangin, parang demonyo. Huwag magsalita ng walang kaparerekon, patuloy na gamitin ito kung mayroon kang kakayahan. Ngumisi si David. Nakita ko si Master Ma na umuusok ng mahika, nagsimulang mamula ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay lumitaw ang isang itim na fog sa kanyang katawan, at ang itim na fog ay biglang naging pangil at kuko, parang multo na gumagalaw patungo kay David. David, nakakalaso ng hamog na ito. Nang makita ito, nagmamadaling pinaalalahanan ni Song Tai si David. Maraming tao ang nalason hanggang sa mamatay ng hamog na ito ngayon, kaya pinaalalahanan niya si David. Ngunit walang pakialam si David, sa halip ay bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig, ang sarap kaya, paano ko ito bibitawan? Ang itim na ambon ay direktang sinipsip sa tiyan ni David, at pagkatapos ay tinapik niya ang kanyang tiyan at sinabing, meron pa ba, hindi pa ako nakakain. Hahaha, anak, alam mo ba kung ano ang mga ito, at naglakas loob kang sipsipin ang mga ito sa iyong tiyan. Nang makita ni Master Ma na nilamon ni David ang itim na ambon, gumagalpak siya ng tawa. Wala akong pakialam kung ano iyon, kung mayroon ka, kakainin ko ito. Walang pakialam si David. Kapag tinusok mo ang iyong puso ng 10,000 palaso at namatay sa lason, hindi ka magiging laganap. Malamig na bumaantong hininga si Master Ma, at pagkatapos ay tumalon ang kanyang katawan, isang napakalaking hininga ang bumungad kay David. Kamatayan sa lason. Malayo pa ito sa makamandag na gas na ito. Pagkatapos magsalita ni David, bumuga rin ang katawan niya sa nakakakilabot na hininga. Nagbanggaan ang dalawang aura, at sa isang iglap, lumipad ang buhangin at mga bato, at lumipad ang mga bato, at maraming malalaking bato ang nabasag.
Kumunat ang noo ni Master Ma, hindi niya akalain na makakapaglabas pa si David ng ganoong nakakatakot na aura kapag nalason siya ng sarili niyang lason. Ngunit hindi tumigil si Master na Ma, alam niyang malapit nang lumabas ang toxicity ni David, at ngayon na ang oras para patayin si David. Kaya sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, isang malaking palad ang agad na lumitaw sa hangin, at isang nagninangas na apoy ay nagninangas pa rin sa palad. Anak, ipapatikim ko sa iyo ang aking apoy na palad. Ang malaking palad ay nakadikit kay David, at ang nagninangas na apoy, isang alon ng init, ay nagpatago sa lahat ng tao sa paligid niya. Kabanata 479. Itinaas ni David ang kanyang ulo at nakita ang malaking apoy na palad na dumidikit sa kanya, isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Well, mayroon talagang ilang mga bagay, kung gayon hindi ako tatanggi. Ang nakaka-relax na hitsura ni David ay nagulat kay Master Ma, ang lakas ng kanyang kamay ay tumaas ng kaunti, at ang apoy ay naging mas marahas. Dumadagindong. Sa isang malakas na ingay, ang malaking apoy na palad ay idiniin si David pababa, at ang naglalagablab na apoy ay direktang bumalot kay David, at maging ang mga matitigas na bato sa lupa ay nagsimulang masunog. Ang malaking apoy ay tumataas ng ilang metro ang taas, at maging ang mga tansong pader at bakal na pader ay natunaw, pabayaan ng isang tao. David. Ginoo. Shen. Sa pagkakataong ito, tanga lahat sina Songzod at Songtai. Hindi makapaniwalang tumingin din si Wudong sa nagngangalit na apoy. Hindi niya talaga akalain na mamamatay si David ng ganito. Bata. Lakas ng loob na hamanin ako, hindi ko alam kung mabubuhay ako o mamamatay. Malamig na sumangot si Master Ma, puno ng pang-aalipusta ang kanyang mukha. Songzud? Liu Chengyin? Tapos na ang lahat, pagkatapos kitang ipadala sa kalsada, akin na ang buong Mountain City. Tumingin si Feng Yi kina Songzud at Liu Chengyin, puno ng pagmamalaki ang kanyang mukha. Mapula ang mga mukha ni na Songzud at Liu Chengyin, at wala na silang ilusyon. At mariing kinagat ni Songtai ang kanyang labi, Tai, hindi anak ang anak ko, pararangalan lang kita sa kabilang buhay, hindi ko hahayaang dungisan ako ng halimaw na ito. Sabi ni Songtai, pero noontog siya sa malaking bato. Sa industriya ng entertainment ngayon, talagang hindi madaling magkaroon ng isang purong babae na tulad mo. Nang magpakamatay na si Songtai sa pamamagitan ng paghampas ng bato, biglang tumunog ang boses ni David. Nagmamadaling lumingon si Songtai sa paligid at nakitang nakatayo si David sa lugar, buo ang kanyang katawan, at wala man lang bahid ng kalat sa kanyang damit. Ito, anong problema? Hindi makapaniwala si Songtai sa kanyang mga mata. Nagulat din ang iba at hindi makapaniwala na ang naturang sunog ay hindi nagdulot ng kaunting pinsala kay David. Imposible, imposible. Nanlaki ang mga mata ni Master Ma, at sumigaw siya na parang baliw. May imposible ba? Hindi ba itinuro sa iyo ng iyong amo na posible ang lahat sa mundong ito? Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni David. Hindi ako naniniwala na hindi kita mapapatay. Sigaw ni Master Ma at biglang kinagat ang daliri. Hindi nagtagal ay umagos ang dugo mula sa kanyang daliri, patak ng dugo na bumagsak sa bato sa lupa. Hindi ko alam kung gaano karaming tumulo, pero nakita kong gumalaw talaga ang mga batong nabahiran ng dugo ni Master Ma, parang may kumokontrol sa kanila. Kaagad pagkatapos na pagsamasamahin ang mga bato, sila ay naging isang taong bato na higit sa 2 metro ang taas. Sa bawat hakbang ng taong bato, nanginginig ang lupa. Kahit maubusan ako ng dugo, papatayin kita. Ang mga salita ay sinabi ni Master Ma, ngunit ang boses ay nanggaling sa taong bato. Dahil sa tunog ng sumasabog na kulog, tinakpan ng lahat ang kanilang mga tainga nang hindi sinasadya, nakaramdam lamang ng pagkahilo at pag-ungol sa kanilang mga tainga. Medyo bato ba ito? Nakakatuwa. Ngumisi si David, may something talaga itong teknik ni Master Ma, no wonder naramdaman ni David na mas magulo ang aura nitong Master Ma kaysa ibang warlock. Ang taong bato ay lumakad patungo kay David ng hakbang-hakbang, bawat hakbang ay lumabas siya sa isang malalim na hukay, at ang lahat ng mga bato ay nadudurog. Napatingin ang lahat sa taong bato, at lahat sila ay nagulat at hindi nakapagsalita,
at sila ay napaatras ng isa-isa, at sila ay umatras sa gilid. Dumadagindong. Nang dumating ang taong bato kay David, binasag niya si David ng isang suntok. Ang malaking puwersa ay tila nagwasak sa buong bundok. Kabanata 500. Sa pagtingin sa mabangis na suntok ng taong bato, umungal din si David, at nakita niya na ang mga asol na ugat sa noo ni David ay umuumbok, at ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang dantian ay dumagsa, na bumubuo ng isang bola ng liwanag ng direkta sa kamao ni David, tulad ng araw na nakasilo. Boom! Sinalubong ng kamao ni David ang suntok ng taong bato, ngunit sa mata ng lahat, napakaliit ng kamao ni David, maging ang kamao ni David ay napakaliit sa ilalim ng malaking kamao ng bato. Ngunit pagkatapos ng isang pagsabog ng gininto ang liwanag at isang malakas na putok, ang taong bato ay direktang itinumba, at bumagsak sa lupa ng malakas, at hindi mabilang na mga bato ang lumipad kung saan-saan. Ang malaking taong bato ay naging isang tumpok ng mga bato, at walang bakas ng hitsura ng tao. Gulat na napatingin kay David ang lahat, hindi ka panipaniwala na kayang itumba ng napakaliit na katawan ang napakalaking taong batong iyon. Maging ang mga mata ni Master Ma ay nagpakita ng gulat, at ang buong mukha ng tao ay naging napakaputla. Master Ma. Medyo natarante si Feng Yi, at sinigawan si Master na Ma. Kalimutan mo na, kahit mamatay ako dito ngayon, hindi mawawala ang reputasyon ko. Sumilay sa mga mata ni Master Ma ang paninindigan na parang nakagawa na siya ng desisyon. Pagkatapos niyang magsalita, sinampal niya ang kanyang tiyan gamit ang kanyang dalawang daliri, na mula ang dating maputlang mukha, at bigla siyang nag-spray sa unahan. Sa bato. Dumadagindong. Hindi nagtagal, isang malaking taong bato ang tumayo, 2 beses ang laki ng taong bato ngayon, ngunit pagkatapos gawin ito, si Master Ma ay nasa isang estado ng pagkahapo, at ang buong tao ay agad na tumanda. Marami, kung hindi dahil sa suporta ni Feng Yi, bumagsak na sana si Master Ma sa lupa. Patayin siya. Sinubukan ni Master Ma ang kanyang huling lakas at umungol ng malakas. Ang malaking batong lalaki ay lumakad patungo kay David, at bawat hakbang ay yumanig sa lupa. Okay, hindi na ako makikipaglaro sa iyo. Napatingin si David sa malaking taong bato na may bakas ng pagkabagot sa mukha. Pagkatapos magsalita, tumalon agad ang katawan ni David, diretsyong umabot ang buong tao sa taas ng taong bato, at pagkatapos ay sinuntok niya ang ulo ng taong bato. Dumadagindong. Sa isang malakas na tunog, ang taong bato ay naging pulbos sa daan sa ilalim ng suntok ni David, at ang lahat ng mga bato ay naging pulbos at tinatangay ng hangin. Puff! Nang makita ito, iniluwan ni Master Ma ang isang subo ng dugo, at agad na bumagsak sa lupa. Tumalon si David at lumapit kay Master Ma, ngunit nang makita ito ni Feng Yi, natakot siya kaya paulit-ulit siyang umatras. Puno ng kahinaan ang mukha ni Master Maria. Pagtingin kay David sa harap niya, parang may epiphany siya. Mapait siyang ngumiti, ikaw. Hindi ka isang mandirigma, ni isang warlock, ikaw ay. True. Bago natapos ang mga salita ni Master Ma, itinagilid niya ang kanyang ulo at namatay. Sa huling sandali, nakita niya na si David ay isang monghe. Napatingin si David sa bangkay ni Master Ma at bahagyang kumunat ang noo. Nakita talaga ng Master Ma na ito na isa siyang cultivator, na nagpapatunay na alam niya ang pagkakaroon ng immortal na cultivator, o nakakita siya ng iba pang immortal na cultivator. Medyo nena si David. Alam niya na hindi sana namatay si Master Ma ng ganoon kabilis. Ngayon ay talagang gusto niyang malaman kung saan siya makakahanap ng isang magsasaka na tulad niya. Dahan-dahang bumangon si David at tumingin kay Feng Yi. Sa oras na ito, ang lahat sa pamilya Feng ay nanginginig, at walang nang-ahas na magsalita. Ako, nagkamali ako, handa akong isuko ang minahan at lisanin ang bundok na lungsod magpakailanman. Sabi ni Feng Yi na nanginginig ang katawan. Umiling si David, nangako ako sa iba na kung aalisin ko ang pamilyang Feng, gagawin ko talaga. Hindi, huwag. Biglang lumuhad si Feng Yi sa harap ni David, pakiusap, huwag mo akong patayin, kaya kung ibigay ang anumang gusto mo, at maibibigay ko sa iyo ang buong pamilya Feng. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates,
Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.